Even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected. That fellow will be elected. That fellow will be elected. Bongbong. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected. Pero kung sabihin mo mag-improve tayo beyond the level that we find ourselves, economically, politically, well, I'm sorry, I'm telling you, hindi dadating yan. Maghanap uli kayo ng Marcos. Maghanap uli kayo ng Marcos. Maghanap uli kayo ng Marcos. Mula pa noong bago mag-eleksyon 2016 at kahit pa noong mismong panahon ng pangangampanya at noong panahon na siya ay nakaupo na bilang presidente, paulit-ulit nating naririnig mula kay Pangulong Rodrigo Duterte kung paano niya pinupuri ang administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at kung ano ang kanyang mga dakilang nagawa para sa bansang Pilipinas. Pinaka-the best na presidente dumaan, Marcos. Yung biyayang dagat niya, pati yung masagana 99, that was the time na hindi tayo nag-import talaga ng pagkain, sitang. Yun talaga. Sundin na lang natin yun kasi yun ang gumana. Huwag na tayo na mag-imbento ng bago kasi yung iba naman dyan, huwag natin sundin yan para sabihin sunod-sunod lang tayo. Para tinitignan ko na yung naghiram ako ng material. Marcos, masagana 99, pati yung biyayang dagat. It's Ferdinand Marcos and the nation. Sir, why do you think he deserves to be in the Libyan ng mga Because he was a great president and he was a hero. Sir, would you say that there is similarities in terms of leadership of ex-President Marcos in your leadership? With against Kayo, meron po bang similarity? Wala eh. I cannot ninyo? much even a fraction of what he had. He was very bright. And he knew all along. He could almost predict what was in the future. So, sir, do you believe all of Marcos' years as president were good? Well, in the sense that we take it as a time for a man to be president. Hindi mo masabi na lahat na masama ang ginawa niya. All the things that Marcos has built, nandyan pa hanggang makikita mo eh. Kaya yung iba dumaan mo lang. May isang highway na tama. Ito si Ferdinand Marcos really planned his life to serve his country as president. Makita ko naman ang rise niya sa ano. Sir, a lot of people are also supporting a tandem of you and Bongbong. What do you think of that, sir? I thank yung tao ko din. I would like to thank him. For after all, I said, and not everybody knows it, my father and Ferdinand Marcos were close allies. He was a loyal ally. Sir, what in the Marcos governance would you copy in your own presidency then? Kita mo naman, biyayang dagat maganda yun. Masanaga na 99 maganda yun. Basta yung nanon na siya, they allowed, binigay na niya sa tao. This is the blueprint. Along the way, puro corrupt dito, puro corrupt doon. Ayan, nasira tuloy. Last days wala na. Pero overall, I think that he did something good for it. For after all, we elected him. And he was not, sabi mo na, may isang word dito na, tamad. Hindi tamad yun. I believe that he was really, even asleep, he was thinking about his work as president. Noong nakaraang linggo nga, sinabi rin ni Duterte na kailangan ng Pilipinas ang panibagong Ferdinand Marcos. Kailangan mo ng pareho ni Marcos. Titino to at kaya mo. At wala nang, ngayon kung kaya ni Bongbong Marcos yung ginawa ng tatay niya, okay, mas maganda. Lang yan. Paulit-ulit rin niyang sinasabi na si Bongbong Marcos ang nais niyang humalili sa kanya bilang susunod na presidente pagkatapos niya. Sinabi niya na willing siyang mag-resign kapag nanalo si Bongbong Marcos sa kanyang protesta sa pandarayang ginawa sa kanya sa pagka-vice-presidente. Gusto ni Pangulong Duterte na ang maging susunod na pinuno ng kanyang bansa ay ang anak ng dating Pangulong Marcos. Well, what he actually said is a real statement of exasperation and a genuine wish to step down if there's a better leader, or if there's a qualified leader to take over. And he has said that he thinks that Senator Bongbong Marcos is one of the better qualified leader to succeed him. If there's developments and he will win the protest and he becomes vice president, yes, he will make through his work. If he wins if he becomes vice president, perhaps the president will make through his work. He will step down
Because what he's worried about is if we were to use constitutional succession, then the successor may not be qualified. And then he expressed a preference on who he thinks will be qualified. So, if he wins, I think he has said it before. He has said it before that if he wins the protest and he's declared as Vice President, he's willing to step down. Bilang isang matalinong pinuno na nagmamalasakit hindi lamang sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang nasasakupan, kundi pati na rin sa kanilang kinabukasan, ayaw ni Pangulong Duterte na mapunta ang gobyerno sa kamay ng mga kalaban na magpapangyari upang makontrol na naman ng mga oligarko ang ating lipunan. Alam ni Duterte sa kanyang puso na wala talagang ibang qualified sa posisyong ito kundi ang anak ng matalinong Presidente Marcos na siyang kayang mag-handle o humawak ng ating bansa lalo na sa kasalukuyang pinagdadaanan nito, at walang ibang pwedeng magpatuloy ng mga proyektong kanyang ipinatayo kundi si Bongbong Marcos lang, dahil blueprint or master plan din ng tatay niya ang ipinagpatuloy ni Duterte. Kapag mapasakamay na naman ang oposisyon ng gobyerno, siguradong ipatitigil lahat yan bilang ganti kay Duterte. At upang sa kanila mapunta ang paghawak ng mga pondo at mga projects na yan, something na ayaw ni Pangulong Duterte mangyari dahil alam niya bilang isang matalinong leader kung ano ang intensyon ng mga makakaliwang grupo na puro pansariling interes lamang ang iniisip at hindi ang kapakanan ng taong bayan. I said you're better off choosing a dictator in the likes of Marcos. That's what I suggested. Pwede man kayong constitutional succession. It's Robredo. But she cannot hack it. I stand by my word na the hotbed of kasi yung brother-in-law niya ang nagdala ng drugs doon sa Bicol. Totoo yan. Mismo si Pangulong Duterte ay ayaw niya ipagkatiwala sa kanyang anak na babae na si Sara ang pagkapangulo dahil alam niya kung paano bababuyin ng mga oposisyon ng kanyang anak katulad ng ginawa at patuloy na ginagawa nila sa kanya. Tarok din ang isip ni Pangulong Duterte na talagang kakawawain siya at ang kanyang pamilya ng mga makakaliwang grupo oras na mapasakamay na naman nila ang gobyerno. Tiyak gaganti ang mga drug lords, mga oligarko, mga komunista at mga elitista na binangga ng Duterte administration. Marcos lang ang kayang dumurog sa mga magtatangkang gumanti kay Pangulong Duterte. And my daughter, iniudyok Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pambabae. Alam mo, the emotional setup of a woman and a man is totally different. Maging gago ka dito. So, that is the sad story. Alam ni Duterte sa kaibuturan ng kanyang puso na walang ibang qualified na dapat maging presidente kundi si Bongbong Marcos lang. Kita mo, nilaglag na niya si Pacquiao. Ang purpose ng kaguluhan sa partidong PDP Laban ay upang makita ng sambay ng Pilipino na ang partidong ito ay ang partido na nagluklok kay Cory Aquino. Ang Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan or People Power ay partidong binuo ni Ninoy Aquino at Nene Pimentel para pabagsakin ang Marcos government noon. Nagkataon lang na noong i-appoint sana ni Cory Aquino ang nanay ni Rodrigo Duterte na si Soledad Duterte bilang Vice Mayor ng Davao, tumanggi ito kaya si Rodrigo Duterte ang nai-appoint sa rekomendasyon ng kanyang ina. Ang nanay kasi ni Pangulong Duterte ay isang dilawang aktivista noon na kumontra sa martial law at siya ang nanguna sa People Power sa Mindanao. Ang tatay naman ni Pangulong Duterte ay isang Marcos ally or loyal supporter. Nagkataon lang napatay na ang tatay niya noong panahon nangunang nanay niya sa aktivismo kontra martial law. Kaya hap-hap si Duterte. Nanay niya ay dilawan habang ang tatay niya ay Marcos loyalist. Alam niyo po si Presidente Duterte, no, dahil madalas kami magkasama, no, talagang sinasabi niya, hinahangaan niya ang inyong mga ama. No, pero sinasabi rin niya na yung kanyang nanay ay talagang aktibo nung panahon ng EDSA kasi patay na yung tatay niya ata ng mga panahon na yon. At talagang dilawan yung nanay niya. At siya mismo, parang at that point in time, bumitaw din dahil feeling niya hindi na kukontrol ng inyong ama dati yung militar na. So, what is your relationship with the President? I know he has said na mas gusto kanya maging Vice President, pero paano mo rin reconcile na yung punto na kayo napaalis sa pwesto, nanindigan din yung Presidente laban sa inyo? Well, lahat naman tayo may paniniwala. Meron tayong advokasya, meron tayong ipinaglalaban. Kung ganyan ang tapat na kanilang paniwala, ano masasabi mo? Di ba pag-usapan natin? Baka makumbinsi ka na iba talaga ang pangyayari o baka para maipakita sa inyo kung ano yung from our perspective, kung ano yung nakikita namin.
But these are things that are open to discussion. Hindi naman ito basta yung ad hominem attacks ang talagang hindi naman talaga walang silbi. So my personal relationship with the president goes back a long time. So that's part of it. Marami talaga ganyan naman talaga sa politika. Yung magkalaban noon, magsasama, yung kasama noon, maglalaban. So politics makes for strange bedfellows na. So nangyayari talaga. I'm beginning to find out. Pero sa nakikita natin ngayon, sinusundan ni Pangulong Duterte ang nationalistic ideology ng tatay niyang Marcos loyal ally kaysa sa nanay niya. Maaring ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ni Pangulong Duterte patakbuhin ang anak niyang si Sara Duterte Carpio dahil maaring may pagkakaiba sila sa prinsipyong politikal tulad ng pagkakaiba ng nanay at tatay ni Pangulong Duterte. Kaya nga paulit-ulit na dinidiscourage ni Pangulong Duterte ang kanyang anak na si Sara na tumakbong presidente dahil hindi nga ito trabahong babae. Alam kasi ni Pangulong Duterte bilang tatay ni Sara na mayroon din silang mga pagkakaiba sa prinsipyo ng politika. Mismong sa loob ng pamilya ni Pangulong Duterte sa kanyang mga kapatid ay may magkakaiba silang mga pananaw hinggil kay Pangulong Marcos at kay Cory. Hindi lang yan, ang asawa ni Sara Duterte na si Manasseh Carpio ay pamangkin ni Conchita Carpio Morales, ang dating ombudsman na kumukontra kay Pangulong Duterte. Si Conchita Carpio Morales na tita ng asawa ni Sara Duterte ay pinsan ni Antonio Carpio na dating Associate Justice, isa rin kumukontra kay Pangulong Duterte. Kaya may dahilan si Pangulong Duterte bakit ayaw niyang patakbuhin si Sara. Magkaiba sila ng mga pananaw sa buhay at alam ni Pangulong Duterte na bilang babae, si Sara ay under ng kanyang asawa at malaking impluensya ang asawa ni Sara sa kanya at sa kanyang magiging mga desisyon kung sakaling siya ay maging presidente. I am against really the candidacy of my daughter. I want her spared from the vagaries of politics dito sa Pilipinas. Wala kang maano dito, mabastos ka lang. It's not good for a woman to be being bracing yung masyadong mga salita at masaktan lang. So as a father, I would not want that to happen to my daughter. Alam ni Pangulong Duterte na tanging isang Marcos lang ang makapagbabanig ng dangal at kaluwalhatian ng Pilipinas na ninakaw ng mga elitista at oligarko. Alam ni Pangulong Duterte ang bisyon ni Bongbong Marcos ang maibalik ang nawalang dignidad ng bansa at gawing muling isang bansang dakila ang lupain ng mga maharlika. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption kasi baskin saang if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Kaya sabi ko nawalaan ako ng gana. At sabi ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Pero kung sabihin mo, mag-improve tayo beyond the level that we find ourselves, economically, politically, well, I'm sorry, I'm telling you, hindi dadating yan. Not even half what Hong Kong will be in 30 years. Sobra kasi ang, I don't know, but the Constitution that I'm not trying to criticize. Maghanap uli kayo ng Marcos. Maghanap uli kayo ng Marcos. Bongbong,